nung meeting, may mga pag-uusap ba sa haring nila na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID. Kasi unang-una, pag hindi ginawa ng mga Marines yan, at hindi sila lumantad, at hindi nila ginawa yan, balang araw, kapag nahuli si Saldico, o kaya talagang hindi nagbago ang desisyon ng gobyernong ito, na suspect pa rin si Saldico, ay unang-una, sasabit sila dyan. Di ba? Sasabit talaga sila dyan. Kaya inunahan na ng mga Marines na sila magiging witness na totoo ang tinuturo ng gobyernong ito na si Saldico. Di ba? At pangalawa, kapag si Saldico na nagsalita dyan, tumbok ang mastermind. Di ba? May mga hangganan pa yan eh. Hindi lang kay Saldico ang nag-umihinto yung investigasyon na yan eh. Di ba? Kumbaga, pagka na-investigation na si Saldico, damay na rin yung Marines, syempre, kailangan papunta na sa pinakadulo. Ayan yung talagang hinaharang ng Blue Ribbon Committee. May proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni May mga Saldico serial at si number. Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din Tama, ba yung pondo oo. natin sa PhilHealth? Ninakaw Oo. din ba yung pondo doon sa subway? Yan Shit, ang dapat tama. investigasyon. Dahil yan, Yun, tayong lahat laki. na Pilipino ang apektado. Ayan po, mga kababayan at mga ka-Express. Ano na nga bang balita dahil sa lumalalang digmaan sa gitnang silangan? Na kung bagay, anong hakbang pangresolba ang ginagawa ng administrasyong ito? Kaya sa aking nakalap po na balita na pinapalahanan ng kagawarang paggawa at empleyo na sinasabi nating dole ang mga pribadong employer tungkol sa mga magagamit na flexible work o flexible work pagpalagay natin arrangement, kumbaga kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis na konektado sa lumalalang alitan sa gitnang silangan. Kaya nga ito sa balitang ito, no, sa isang pahayag sa social media, sinabi ng DOLE na maaaring magpatupad ang pribadong sektor ng 4 na araw na linggong trabaho o work from home na eskema upang makatulong na bawasan ang gastos sa operasyon at protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Unang-una, 8 hours tayo nagtatrabaho, syempre, kailangan kung 4 na sa ibang sa pribado, kung 4 na araw ang pasok, kailangan 6 to 6 sila. Para naman hindi mabawasan ang araw na pasok nila. 'Di ba? Ang usapan lang diyan, makaiwas sa biyahe para hindi magastos sa krudo, makaiwas sa kuryente para hindi tumaas ang kuryente at mabawasan. Yun lang naman eh. Pero sana naman yung work of duration ng isang manggagawa ay dapat hindi mabawasan. 4 na pasok pero 12-12. 'Di ba? Mas maganda yung ganun. Kaya sa ilalim ng balangkas ng DOLE, voluntaryo po ang pagpapatupad ng alternative work arrangement. Flexible or work arrangement nga, kumbaga. O telecommuting, kumbaga. Sabi ni Bureau of Working Condition, si WBC po, Director Alvin Curada. Kaya tinitingnan din po natin na baka may mga sektor na talagang hindi kayang ipatupad ito ng pangkalahatan na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya. Yan po sa sabi ni Curada.
Sa ilalim ng isang 4 na araw na schedule ng trabaho, ang karaniwang 40 oras na linggo ng trabaho ay maaaring ipamahagi sa 4 na araw ng trabaho sa halip na 5. Kasama ang parampatang oras na idinagdag mula Lunes hanggang Huwebes kung ang trabaho ay isidisipinde sa Biyernes. Kumbaga, madaragdagan ang day off. Kumbaga, balance. Binabalanse yung day off tsaka sa work off day. Mas dumami ang ang day off, 'di ba? Magiging mas marami at hahaba ang rest day. Kaya nga samantala, ang isang work from home na kaayusan ay nagpapahintulot sa mga empleyado na sundin ang regular na 8 oras sa schedule sa opisina mula Lunes hanggang Huwebes, na may trabahong ginagawa ng malayuan sa Biyernes. Depende sa uri ng trabaho. Nakita ang malaking pagtaas ng presyo ng krudo habang tumindi ang tensyon sa gitnang silangan. Higit sa 1 linggo na ang nakalipas, kasunod ng magkasanib na operasyong militar na inilunsad ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Pinagtulungan talaga yung Iran. No? May marami binomba ang Iran. Diba? Mga nakapaligid sa kanya, talagang pinagbobomba. Ngayon, nakialam ang Estados Unidos. Tapos nakialam dito Israel, di ba? Noong February 28, ang mga employer na nagsisimula ng flexibling ayusan sa trabaho na ay kailangang sumite ng ulat sa pamamagitan ng online compliance portal ng ahensya. Di magsusumite at kailangan pa nila ng kumbaga approval ng DOLE. Bawat kumpanya pala ng mga private kailangan, di ba? Kapag naabot na ang isang mutual na kasunduan, yun. Sa mga empleyado, dagdag ng DOLE. Ngayon po, no? Hanggang dyan po, no? At ngayon naman, tungo tayo sa nakarang argumento nila Atty. Topacio at dating congressman Mike Defensor. Kasinungalingan ni nung director ng NBI, di ba? Kasi kakamailan lang sila ang masasabi nating magigiting na abogado, politiko, na nasa panig talaga ng katotohanan kasi napawak katotohanan lamang. Gusto pa sanang linlangin at takutin ng NBI ang kanilang mga kliyente, di ba? Yung 16 Marines at 2 Army. Hindi naman umubra sa tunay na hangarin nila. Sa akin lang wag naman sanang yung mga taga-NBI na nagpasakop sa ganitong garapalang sistema. Kasi po, mahirap nilang itago ang kamalian ng gobyerno. Kaya lalo na't galit ng taong bayan sa gobyernong ito. Tapos nagkaroon ng ambush interview po ang dalawa nating magiting na tagapagtanggol ng ex-16 Marines at 2 ex-Army tungkol sa pangyayari na ganap sa loob ng NBI. Kaya yan po, bago po nating panoorin ang video nito, ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Check ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At yung tatlong mastermind, tinuturo Bakit hindi ninyo isipin na at iimbitahan para kausapin? Yung mga amo nyo kasi.
Amo kasi nila, hindi nila kayang papuntahin dyan sa NBI. Grabe. Interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Eh sabi ko nga, non-crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Oo nga eh. If you insist that there is a crime, dapat Hindi naman sila yung suspect ah. Sila yung nagre-reklamo. Bakit? Pati yung ititsura ng, kumbaga, kapag nag-investigate sila ng isang kriminal o kaya yung suspect na kriminal, ba't igagaya nila sa mga 16 Marines at sa 2 army na nagsisiwalat at nagre-reklamo? Bakit baligtad? Kumbaga, yung suspect, hindi nila iniimbitahan, pero yung nagre-reklamo, inimbestigahan nila. Talagang merong kalokohan ang ginagawa nila. Di ba? imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung Philippines scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo Yan si yung Pangulong mga yan. Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung Hindi. iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen So, ano ang krimen na nagawa nila? Tapos kino-cover up nila yung talagang tunay na garapal na buhaya na nagkamal ng malalaking pera. Di ba? Yun yung kriminal. Hindi nila mapa-imbita. Hindi nila ma-imbestiga. para imbestigahan ng NBI? Compare with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat. Yes. Kailangan nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang hindi ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito?
merong 18 nag-execute ng affidavit may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Palibasa magagaling yung mga abogado eh. Kagaya nito ni Atty. Topacio at dating congressman, defensor. Magagaling eh. Tapos si Atty. Baligod pa. 'Di ba? Talagang pinagkakaisa nila itong mga Marines na to, itong NBI na to. Nakala nila uubra sila sa gagawin nila. Nakaplano eh, 'di ba? Kumbaga, nililis nila yung requirements sa isang nagrereklamo. Ang tingin nila sa mga Marines at nagrereklamo, mga kriminal. Kaya imbestigahan nila ng pang-kriminal. Ganun ba? Ganun ang gagawin nila? Hindi sila umubra sa galing ni Topacio at ni Mike Defensor. Kaya soft lock at hindi umubra na kumbaga ibig sabihin ay ililis at sirain ang kredibilidad ng mga Marines. Yun lang naman ang gusto nila. Sirain yung kredibilidad ng mga Marines para makita ng taong bayan at mapaniwala nila. Ganun ba gagawin nila para mapaniwala nila yung taong bayan? Yung kredibilidad ng mga Marines na to? Ganun ang gusto nila mangyari. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinumpaan na yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Atty. Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa Sa ipag-imbestiga kalokohan. ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi na, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh. Pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. Number one, corruption yung ginagawa ng NBI. Di ba? Ginagamit nila yung resource ng pera ng taong bayan eh. Galing sa tax natin. Di ba? Yung makikipagtulungan sa investigation hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former sinasabing Marine. Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the office of the ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sampina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba o nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang, titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency.
Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mo ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na bang sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs, nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung Kaya naman pala, di ba? May history at yun ang ginagawang reference ni Congressman Mike Defensor. Na sinasabi niya naman, tama naman, di ba? Tama naman yung sinasabi niya na gawing reference yun. Yung kay Napoles, na nangyari kay Napoles, di ba? Tama naman. Dapat ganun. Ganun ang gawin ng NBI. Nalilihis sila eh. Nililihis nila. pag-file ng kaso. Sure, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. So, tinitingin nyo yung credibility ng meeting. May mga pag-uusap ba sa sahanin nila na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID. Kasi, unang-una, pag hindi ginawa ng mga Marines yan, at hindi sila lumantad, at hindi nila ginawa yan, balang araw, kapag nahuli si Saldico, o kaya talagang hindi nagbago ang desisyon ng gobyernong ito, na suspect pa rin si Saldico, ay unang-una, sasabit sila dyan. Di ba? Sasabit talaga sila dyan. Kaya inunahan na ng mga Marines na sila magiging witness na totoo ang tinuturo ng gobyernong ito na si Saldico. Di ba? At pangalawa, kapag si Saldico na nagsalita dyan, tumbok ang mastermind. Di ba? May mga hangganan pa yan eh. Hindi lang kay Saldico ang naghumihinto yung investigasyon na yan eh. Di ba? Kumbaga, pagka na-investigation na si Saldico, damay na rin yung Marines, syempre, kailangan papunta na sa pinakadulo. Ayan yung talagang hinaharang ng Blue Ribbon Committee. May proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni May mga Saldico serial at si number. Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din Tama, ba yung pondo oo. natin sa PhilHealth? Ninakaw Oo. din ba yung pondo doon sa subway? Yan Shit, ang dapat tama. investigasyon. Dahil yan, Yun, tayong lahat laki. na Pilipino ang apektado. Di ba? Malawak. 16 na po ba yung dumating na Marines? Yes. Kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti din si Attorney Levy, Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo magsalita nun na ikaw, wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Di ba? Yun nga eh, ang problema kay Gutesa. Nung lumapit siya kay Mike Defensor at humarap siya sa Senado, kailangan pala may abogado. Na may abogado siyang katabi. Di ba? Yun ang naging problema pala ni Gutesa. Hindi kagaya dito sa mga Marines. Marami sila pero may abogado sa kanilang umaalalay. Para hindi nga sila maloko, kagaya nitong NBI na to, na hindi malihis ang kredibilidad nila.
Sayang. Kumbaga si Gutesa, sayang yung kay Gutesa. Dapat may abogado. Yan, tuloy. Naloko siya. Yung mga pumirma. Yung abogadong pumirma na notaryo niya, niloko rin siya. Di ba? Niloko rin siya. Maliwanag na kumani sa gobyerno yung kumbaga natakot siguro at yun nga, dininay na siya yung may pirma doon sa notaryo ni Gutesa. Dapat nung magpapirma pala si Gutesa, may kasamang abogado at pinitsuran, di ba? Kaya ganun. Ikaw, ganito background mo. Eh, hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang tinitigil na. Eh, sino pa Oo. magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Wala. Sila na ang defense counsels. Sir, first Wala na pagka-independent nila. Retired general na nag-recruit sa 103 bodyguards po ni Sandy po, and yung mga logs, flight logs na ng air taxi does not coincide doon sa allegations mo. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun na lumang kwento. Meron na talagang mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Attorney Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, eh hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit balik-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung anong mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general na nag-recruit ng 103, si General Sugusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa Ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto rin interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Eh, di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na ngayon source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Oo, guguluhin. Walang ibang Attorney Levy kanina, sorry. gustong mangyari. Sabi niya, ano ba talaga? Because I also have a letter Nakita sa akin eh. from the ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, ano to, you cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Application yun. yes. Ano, invitation, sabi na? Letter daw. Letter lang, letter. Kailan sila pinapaharapin? Eh, hindi ko na sasabihin, hayaan nyo na si Attorney Baligod. That's not for me to share. Pero hindi ko lang Sa inyong paniwala, kailangan ito sa NBI kung meron sa ombudsman. Useless ito eh. Useless. Oh, I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan Oo, dito. wala. Pero this is useless. Not to affront, not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Attorney Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala sa Oo. Ano, sir, aabusin sila sa akin sa ombudsman. Hindi ko alam kay Attorney Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Oo, yun pa. Salamat. Hindi daw nagsinuri kay Saldi ko. Wala naman problema doon eh. Dahil kasi may mga security na kay Saldico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung Oh, marami sila eh. Ba't sila pinapapunta ng ombudsman para di ma-stop? 100 dyan. Mga Marines Hindi yan. ko nakita, 100. nabanggit lang ni Attorney Levy. Baka papameriendahin. Wala naman nabanggit. Ay, no, basta ang sabi lang ni Attorney Levy, yun nga, Ryan po, no? Napanood natin ang pahayag. At syempre, napakinggan natin ang bawat balitaktakan o mga pahayag ni Attorney Topacio at ni dating congressman
Mike Defensor. Kaya masasabi ko, talagang sitting pretty at relax lang ang gobyernong ito. Alam nyo kung bakit? Yung mga galamay niya gumagalaw. Gumagalaw para depensahan ang mastermind. Yun lang ang nangyayari ngayon. Gumagalaw sila, bayad sila ng tax ng taong bayan, pero ang serbisyo nila ay hindi para sa taong bayan. Ang serbisyo nila ay para i-cover up at ipagmukha sa mga taong bayan na walang kasalanan ng gobyernong ito sa mga pangurakot na trilyon. Wala eh. Lahat na talagang hindi na independent eh. Talagang sawing-sawi at finish na ang taong bayan pagdating dito sa ganitong sitwasyon. Di ba? Sitting pretty at relax ang gobyernong ito. Dahil alam nila, merong mga dumidepensa sa kanila. At alam nila na yung pupuna sa kanila ay, kumagay, barado na. Di ba? Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.